sumusunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga mga ka-asenso. Ako ang inyong lingkod, Boss A, na maghahatid sa inyo ng pinakabagong programa ng Royal Cable TV, ang Asenso Hanap Buhay. Dito tatalakayin natin ang iba't ibang klase ng hanap buhay na itinaguyod ng ating mga kababayan. Alamin din natin ang kanilang naging mga inspirasyon at kung paano nila nalampasan ang mga pagsubok na kanilang napagdaanan. Kaya ano pang hinihintay mga ka-asenso? Dito lang yan sa Asenso Hanap Buhay. Panibagong araw na naman mga ka-asenso upang kami makapagbigay ng isa na namang kwento na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Last week, nakapanayam natin ang Angang Builders at Brad Chicks kung paano nila naitaguyod ang kanilang hanap buhay. Ngayon, panibago na namang may-ari ang ating kakausapin upang makapagbigay ng inspirasyon at kwento tungkol sa kanilang hanap buhay. Maraming salamat po sa Isay Pinoy Gourmet sa patuloy na pagsuporta sa Asenso Hanap Buhay. At sa mga nais pong magpa-promote ng kailang mga businesses, kontakin lamang aming page na Royal Cable TV 6. At the same time, meron din po akong sariling page, Boss A, at you can also message me on my Facebook account, which is Armando Vercasia Bautista Jr. Ngayon, ako is excited na naman sa panibagong kwento ang ating kakausapin. Nagmula pa sa San Pedro, Laguna, kasama ang kanyang business partner sa Carmona, Cavite. Let's all welcome Mr. Paul Christian Faller and Dindo Torres Diago. Ayan. Kamusta naman po kayo, Sir Paul and Sir Dindo? Okay naman po, sir. Okay naman. Ayan, di ba? Nagdaan po ang Holy Week. So, hindi po tayo natuloy nung mga shoot natin for the last week. Ngayon po, excited ako kasi gusto kong malaman ng kwento kung paano nagsimula si Dessert Me Delights. So, hindi ko na papatagalin. May mga sets of question tayong hinanda para sa inyo upang i-discuss nyo what is Dessert Me Delight. Gusto kong malaman bakit Dessert Me Delight yung pangalan ng business. Bale, yung Dessert Tea Delight kasi, nagsimula yan, nag-isip kasi ko ng pangalan talagang bubuhin namin dun sa business. Since siya yung business partner ko, nag-isip kami, nanggaling kasi yun sa initials niya, DTD. Dindo Torres Diago. Kaya pala, sir. So, kaya nag-isip kami, ano kaya magandang i-pangalan. Mahilig naman kami, pareho kami sa sweets, sa milk tea. Tapos kahit anong mga pagkain basta masarap yan. Kaya nabuo yung Dessert Tea Delight. Oh, so kailan po nag-start si Dessert Tea Delight? Nagsimula siya noong 2019. Ba't ito po yung naisipan yung negosyo, Sir Dindo? Kasi bukod sa mahilig siya sa sweets, specifically sa milk tea. Nung panahon yon, ang milk tea ay talagang kahit saan in demand siya di ba? Totoo nga Tapos po. parang nung panahon na yun ng milk tea, talagang nagbo-boom siya yung industry ng milk tea noon. Kaya parang naisip namin na bakit hindi milk tea yung itayo natin? Kasi maraming nagki-crave sa milk tea, sumisikat siya ngayon. Before milk tea po, may naisip po ba kayo ibang negosyo pa bago milk tea talaga? O talagang milk tea na po yung naging decided na maging business? Before, hindi naman agad milk tea. Nag-iisip kami ng business na mapagkakakitaan. Kasi kahit na nung panahon yan, may existing na employment ako, meron siyang sariling trabaho din noon. Siyempre, nag-iisip ka rin ng additional na income. Totoo Pero po yan. hindi naman kaagad milk tea. No, meron ding mga initial na naiisip na business, siguro mga merchandising, gano'n. Mag-retailing, magre-resell ng products. Tapos eventually, yan, biglang napunta doon sa milk tea. So ilang buwan na po siya nag-running ng operation or a year na ba siya? Bali, this June 2, magto 2 years na. Wow, congratulations po! 2 years na si DTD. So, di ba nagdaan yung pandemic? Paano niyo po na-survive? Napakahirap. Ang daming negosyong nalugi, nagsara. Pero kaya ito, continuous. Nandito pa rin si DTD. 2 years na this coming June. So, nakaka-excite. Paano niyo po na-survive during pandemic? Matinding dasal. Siyempre, kailangan talaga tuloy lang ang laban. Tapos, yung dedication mo na maitaguyod talaga yung negosyo, kailangan hindi mawawala yun. Totoo po yan. So ano po yung mga pinagdaanan nyo? Paano nyo na-survive? Diba? Especially pandemic, ang kailangan lang bawal ang time.
So, paano pong delivery services ang naging partners niyo, ginawa niyo? Nung umpisa ng pandemic, syempre kami nabigla din. Kasi hindi naman natin inaasahan na dadating Totoo po pandemic yan. na to. Until now, nararanasan pa rin po natin, sir. Kaya syempre natakot kami. Parang paano na tayo? Anong gagawin natin? Magko-close ba tayo o hindi? Kasi natatakot kami na baka mag-type kami, ma-infect. Gano'n, parang gano'n agad eh. Hindi natin alam. Pero ngayon, kilala na natin yung virus. Di yun. So, umpisa natatakot kami. Naisip namin, magsara na lang kaya muna tayo para safe. Yun agad yung naisip namin. Yung safety namin at ng pamilya. Pero, nung medyo nagkaroon na kami ng information about COVID, gano'n, saka yung existing na quarantine na pinapatupad, na-realize namin na kaya natin mag-open pa rin tayo. Pero syempre, hindi tayo magpapadine in. Magpo-focus tayo ngayon sa delivery. Tama Delivery and online siya. Kasi yun yung usual na ano ng tao ngayon eh. Especially Facebook. Yeah, So, actually doon mga kami ka-Asenso, napakadami talagang mga delivery service ngayon. So, meron din kaming partner dito sa Royal TV6 na nagdi-deliver. Kung gusto niyo po, pwede niyo silang kontakin, maging partner ng yung mga businesses, okay? At the same time po, may mga protocols tayong kailangan sundin. So, paano kung mga pag-delivery service ng protocols na sinusundan natin sa Dessert TV Live? Sa amin, ini-encourage talaga namin ng mga customers na mag-buy sila through GCash. Through GCash yan, number one, or Paymaya, or bank account, yes, yung tama? mga ganon. Tapos, kasi partner kami ng Food Panda. Food Panda, okay. Kaya mas okay din kapag dun sila na-order through Food Panda. Kung hindi naman, yung Mr. Pickup. Mr. Pickup. Pwede rin po sa Messenger, sa Facebook niyo, Yes. and then personal accounts. Yes. Ayan. Or contact numbers, tatawagan lang kayo. Hanggang saang area po yung nasasakop ng yung delivery services? Ang pinakamalayo sa Santa Rosa, Santa Rosa. sa may Balibao. Tapos, Pasita naman. Pasita. Ayan mga ka-Asenso, kaya kayong abutin sa Santa Rosa, Pasita, Binyan, syempre. Nasaan po yung mga branches natin, sir? Yung unang-una na pinaka-main branch na maituturan is in Barangay Timbao. Barangay Binyan, Timbao. Laguna. Ayan. Sa Ayan. mga Barangay Timbao, kung hindi nyo pa natitikman ang Dessert Tea Delight, puntahan nyo na. Saan po yung address nyo doon, sir? Ang Sa Barangay address Timbao? namin sa Barangay Timbao, number 90, Timbao, Binyan City. Binyan City. Ayan. So, yung sumunod pong branch niya, sir? Sumunod naming branch is in Carmona na magwa 1 year Magwa 1 year na. this July. coming July. So, naitayo to during pandemic. Naitayo siya during Ang galing, pandemic. sir, ah. Malakas ang loob eh. Naitayo siya during pandemic yan. Awa ng Diyos, magwa 1 year na siya. Tama. Sa mga gustong magnegosyo ng tulad ng negosyo nyo, ano yung pwede nyo maibigay na payo? Tulad po sa pagsisimula ng puhunan, paano magsisimula, paano nila masusurvive, especially napakadaming gustong magnegosyo. Magbigay po tayo ng message lang or tips para sa mga gustong magnegosyo. Sa mga ka-Asenso natin, pakinggan nyo ang ating owners ng Dessert Tea Delights. Kasi sa akin, mostly kasi ako ay naging empleyado yung background ko. So parang bago rin sa akin yung business eh. Although yung natapos ko is business administration. So ngayon ko na-apply yung pinag-aralan ko nung college ako. Wow. So, So, sa business talaga kayo, sir? yeah, so by profession, dun sa aking Bagay na pinag-aralan business. So ngayon ko siya na-apply. Ibang-iba pala talaga kapag actual na application ng business kaysa dun sa pinag-aaralan mo. Pero syempre, yung mga naunang pinag-aaralan, na-apply ko siya, syempre, yung pagpili pa lang ng mga product, kung paano mo siya ima-market, sino yung target market mo, at saan place ka magtatayo, and ano yung prices mo. So yun, yung tinatawag nga na 4 P's of marketing: product, Wow. price, place, promotion. Ayan, may natuto tayong 4 P's ha, mga ka-Asenso. Alam niyo ng mga business students, Ayan. natatandaan ko pa rin hanggang ngayon. So yun yung pinaka-basic naman sa lahat ng businesses. No, yung 4 P's na yun na kailangan i-consider. Pero aside from that, marami pang hindi pinag-aralan sa school na matututunan mo True experience. sa business. Yes.
Kagaya ng Kagaya na kasi dito sa pagnenegosyo, kailangan malakas ang loob mo. Tapos, marunong kang dumiskarte sa buhay. Tapos yung consistency, kailangan nandun lagi. Number one, yung consistency. Kasi Patience. Yes, kung wala yung mga yan, naku, hindi magtatagal. Tagumpay. Ayan. Tama po. Sir, so ano pa yung pwede nyo may dagdag sa mga gustong magnegosyo? Especially yan, tulad sa inyo, Dessert Tea Delights. Ayun, mapapayo ko lang sa mga gustong magnegosyo dyan, kailangan mahalin nila unang-una yung negosyong itinaguyod nila. Kasi kung hindi nila mamamahal yung negosyo nila, hindi magtatagumpay. Kasi kahit anong mga pagsubok yan, kung mahal mo yung ginagawa mo, yung negosyo mo, talagang pagsusumikapan mo maitaguyod. Ayan, Sir Lindon, Sir Pao. Napakagandang mensahe yung binigay nyo sa ating mga negosyante na gusto magtayo din ng katulad ng negosyo nyo. Gusto ko lang malaman, ano ba yung mission and vision ng Dessert Tea Delights? Vision and mission. Siyempre, ina-envision namin na maging kilala kaming milk tea shop hindi lang sa area na to, kundi sa mas malaki pang area ng Pilipinas. Kasi marami na talagang susuputang milk tea shops. Pero gusto namin ipakita na kaya pa rin namin na maging makipag-compete sa kanila kahit na yung sarili naming brand. So yun yung ina-envision namin. And syempre yung mission namin, makapagbigay ng quality product, quality na milk tea sa mga tao na mahilig sa milk tea. Ayan. Yun ang magandang mission and vision na nakikita natin sa Dessert Tea Delight. Siyempre, alamin natin, sino-sino ba yung people behind this company? Bukod sa inyo. Kami lang. Kayo lang talaga, sir. Kami lang talaga. Yan. Gusto ba natin batiin yung mga tao natin? Diyan, mga gusto staff. natin batiin, Siyempre, mga yung staff. mga staff namin, yan, sina Dominic, Hi, Dominic! sina Maverick, tapos sina Toto, yung kasama namin, si Marby, yung deaf namin Ayan. staff, tapos si Pao, nag-iisa naming magandang staff. Ang gandang staff. At saka nakakatuwa mga ka-Asenso. Ngayon lang ako nakakita sa programa ng Asenso Hanap Buhay na deaf ang kanilang hinire na employee. So, i-feature din natin si Kuya mamaya. Titignan natin yung ginawa ni... Anong pangalan ni Kuya? Marby. Marvy na tea. Okay? Siyempre, ano ba yung mga bestseller ng Dessert Tea? Dahil ito na, nandito na tayo sa pinaka-inaabangang portion ng mga ating mga ka-Asenso. So, titikman natin ang kanilang produkto at titignan natin ang mga kinain nila ngayong araw. Okay? Tara mga ka-Asenso, tingnan natin ang kanilang bestseller. Sir, ano ba yung bestseller ninyo? Sa milk tea, ang bestseller namin is number one talaga yung Okinawa. Okinawa. Sir, pwede ba natin yung puntahan, tignan? Yes. Ang ating... Ayan mga ka-Asenso, titikman natin ang kanilang bestseller ng Dessert Tea Delights. So, Sir Dindo and Sir Pao, ano po yung bestseller natin dito? Bali sa mga milk teas, ang bestseller namin is itong Okinawa. Okinawa, ayan. Pwede ko bang matikman yan, sir? Siyempre, pwede. Ayan, tikman natin, sir. Alam ko, medyo excited na rin ang ating mga ka-Asenso matikman ang inyong, ayan, Dessert Tea Delight, Okinawa. So, sa paggawa po ng ganitong tea, ano po yung mga procedures? Sa procedures naman, kapag mag-o-order si customer, pwede niya sabihin kung anong sugar level or sweetness level na gusto niya. So, may sugar level po siya, sir. Pwedeng 100%, pwedeng 75, 50, 25. Yung iba naman nagre-request 0. Ang sarap, mga ka-Asenso. Ito po, anong sugar level nito? 100. Kaya pala, medyo matamis talaga siya. So, bukod po sa Okinawa, ano pa po yung mga bestseller natin? Pagdating naman kasi meron kami tinatawag ng dessert in a cup. Okay pa? Ang bestseller namin sa dessert in a cup is yung coffee jelly. Coffee jelly. Coffee Ayan. jelly, yan. Ayan po, yung coffee jelly nila. Sige po, discuss niyo po yung mga product natin na nandito ngayon. Yan. Yung coffee jelly, naman ako pa sa nanay ko yung recipe ng paggawa niya. Bali yan yung unang-unang product din ng Dessert Tea Delight nung nag-opening kami. Ayan. So, this is made by your mom. Yes po. Okay po. Next po natin. Yan, meron kami yung itong DTD Easy. Yan yung classic milk tea ng Dessert Tea Delight. Ano pong pinagkaiba niya sa ibang tea? Ibang timpla na. Bali,
mas creamy siya dahil dun sa ginagamit naming milk. Kasi yung milk na ginagamit namin, kami na nagtitimpla. Kayo Yes. mismo. Wow. Etong kulay green, parang masarap din to. Ano kaya to? Yung kulay green, yan naman yung buko pandan jelly. Ano siya eh, meron siyang kasamang pearl. At saka, yung sa kabila naman, yun yung mango, Mango. jelly. Ito masarap. May kasama rin siyang pearl. Mukhang magugustuhan to ng mga staff natin dito sa Royal Cable TV6 ha. Mamaya ko gusto sa kanila. So, ito po, ano naman po ito ma'am? Ay sir, Ito naman ay winter melon. winter Winter melon. melon. And then, And ito, isa pa sa bestseller, cookies, cookies and and cream. Ito, gusto ko din to, cookies and cream. In terms of pricing naman sir, anong pinagkaiba niyo with other tea? At gusto mo sa ibang mga milk tea shops, masasabi namin na affordable kami. Mas mura kami dun sa ibang mga malalaki ng milk tea shops around. Ayan mga ka-asenso. So, nakita nyo na iba't ibang klase ng flavor ng kailang milk tea. So, bukod sa milk tea, hindi lang yan. Meron din silang mga dessert. Titikman din natin ang kailang mga dessert. Dadalhin ko to para meron tayong pang tulak. Ayan, bukod sa milk tea, meron din silang mga snacks. Titikman natin ang kanilang mga snacks. Sir, ano ba yung mga hinanda yung snacks from Dessert Tea Delight? Yan, dito meron kaming dinalang cheese sticks. Cheese sticks, ayan. One of my favorite yan. Cheese sticks. So, kuhanin tayo ng isang cheese stick. Ayan, sir. Sir, tikman nyo din. Tikman natin. Ayan. Bali itong cheese sticks, kami talaga gumagawa nitong yambong yan. Hindi siya binibili ng buo. So, Hindi. ginagawa pa nila to. Sir, tikman Tapos natin. ang dip naman namin dyan is garlic sauce na ginagamit din namin sa nachos namin. Yung nachos, isa siya sa product ng DTT. Unang-unang product ng DTT. Ang sarap. Yung sausawa nila kakaiba. Garlic sauce butter. Yes po. So, medyo nailasa siyang talagang hahanap-hanapin yung mga ka-asenso. So, ito po ay cheese stick. Next po, Next naman po is yung nachos nga po natin. nachos. Ayan. Ito, mostly nakikita ko sa mga pulutan, mga ka-asenso. So, tikman din natin tong nachos nila, sir. Ayan. So, ang laki. Ang ganda ng pagkaka-present ng kanilang nachos. Tikman natin, ha? Ang sarap, may spices siya. Medyo maanghang siya. Gawa ng bawang. Gawa ng bawang. So, bukod po sa nachos, Yung price naman natin, nandito din. Ang flavor nito is cheese, yung isa naman barbecue. mukhang natatakam ng mga ka-asenso natin, ha? Sa mga nanonood po dyan, kung gusto nyo matikman, pwede kayo magpa-deliver. Ayan. Tikman natin yung first flavor. Ano pong flavor to, sir? Barbecue flavor. Barbecue flavor. Ayan, masarap. Next po natin is Cheese flavor. cheese flavor. Ito pinaka-normal flavor ng mga fries. Cheese lang siya. So, katulad din siya ng ibang nakakain natin sa labas. Ayan. Bukod po sa mga snacks natin, ano pa yung may pagmamalaki ng Dessert Tea Delights? Sa tindahan, meron din kaming silog. Rice So, meal. may pang-umagang breakfast tayo. Ayan. Actually, hindi lang siya pang umaga, pwede rin siya hanggang the whole day. Nagiging Double all day day. breakfast Ayan. na. So kapag gusto niyo ng makatikim ng mga silog-silog nila, diretso tayo sa Dessert Tea Delight. Kasi nakita ko gumagawa pa sila bukod sa tea. Meron tayong yung Yakult. Ano yung pinagkaiba nun sa tea sa Yakult? Yung kanina, mga milk teas natin, itong tinitimpla nila ngayon, mga fruit teas siya. Doon sa mga hindi masyadong gusto yung milk at tea, kung gusto nila medyo fruity yung drink nila, meron kaming mga fruit teas na mix with Yakult. Merong blueberry, may green apple, may lychee, and may lemon. Ayan, napakadami palang product talaga ng Dessert Tea Delight. Aside po sa mga product, may upcoming products pa ba tayo na pwedeng i-launch in the future? Ay, Actually, meron kaming mega dessert na tinatawag. Yun yung mga dessert in a tub. Meron kaming mango graham cake, oh wow, ang sarap nun. which is na umabot na siya sa Zambales before na nakapag-deliver kami doon. Hanggang Zambales. Yes. Tapos meron din kaming mega coffee jelly Mega coffee jelly. and mega buko pandan salad. Ayan, bagay na bagay sa mga handaan mga ka-asenso. So, kung hindi nyo pa nakikita kayo ng page, papakita natin yan sa ating camera, sa screen. Ayan. Promote po natin yung ating Dessert Tea Delights.
kung kayo makakontakt. Yan, promote lang po kayo. Ayan, inaanyahan po namin kayong lahat na tangkilikin po ang Dessert Tea Delight. Matatagpuan po kami sa dalawang lugar. Yung una po sa Barangay Timbao, Binyan, Laguna. And yung isa sa Barangay 7, Carmona, Cavite. So marami pong paraan kung paano nyo po kami marireach. Ayan, makukontak nyo po ang Dessert Tea Delight through our mobile number 0906-479-9143 o kaya naman po sa 0917-899-1313. Pwede nyo rin po kaming i-direct na message sa amin pong Facebook page, facebook.com/dessertteadelight at sasagutin po namin kayo agad doon sa inyong mga inquiries. And huwag po kayong mag-alala kung gusto nyo po na may deliver sa inyong mga bahay ang aming pong mga products ay pwede po itong mangyari sa pamagitan ng aming pong mga delivery partners, Food Panda at saka Mr. Pop-Up. Ayan, maraming salamat mga ka-Asenso. Yan, Sir Dindo and Sir Paul. Any last message po sa ating mga manonood, mga ka-Asenso? Ayan, sa ating pong mga ka-Asenso, again, ini-invite po namin kayo na tangkilikin yung sarili po nating mga produkto, ano po, especially yung mga local businesses. Kasi sa panahon pong ito ng pandemya, syempre kailangan po nating magtulungan kung sino po yung may mga maliliit na negosyo, tangkilikin po sana natin para naman po sa gayon ay makatulong po tayo sa kanila. Katulad po nitong negosyo namin, this is just a small business. Syempre, sa patuloy po ninyong pagtangkilik, doon po kami umaasa. Kaya lubos po kami magpapasalamat sa inyo pong pag-patronize ng aming pong products, ang Dessert Tea Delight. Ayan, meron po ba kayong gustong mga i-shout out? Mga family, friends, and loved ones? Ayan, gusto namin pong syempre batiin, hindi po magiging successful po itong business na ito at hanggang ngayon buhay kung hindi po dahil sa amin pong masisipag at matsatsagang mga staff and crew na sina Dominic, sila Maverick, sila Toto, etong kasama po namin si Pau at si Marvy na isa po naming pinagmamalaking empleyado dahil isa po siyang deaf. Pero siya po ay very efficient and very effective na employee po namin na may pagmamalaki po talaga. Grabe, yan. Hindi lang sila nakapagbigay ng kasiyahan, nakapagbigay pa sila ng inspirasyon sa ating mga manonood. Nag-hire sila ng, yan, may disability like deaf, di ba, mga ka-Asenso. So, sana tularan ng mga ka-Asenso natin ang mga ganitong klaseng business owners. Siyempre, maraming salamat pala sa Royal Cable TV6 Family, especially sa aming director, sa Director Sir Sanji. Nandiyan po siya. Mamaya matitikman ni Sir Sanji ang inyong Dessert Tea Delights. Ayan. Siyempre sa ating mga staff, sila Ma'am Pet, si Ma'am Mai. Ayan, maraming salamat mga ka-Asenso. Ngayon, natunghayan nyo isa na namang kwento na nakapulutan natin ng aral at inspirasyon dito sa Asenso Hanap Buhay. Ako uli ang inyong lingkod, Boss A, na nag-iiwan ng salitang hindi mo kailangang maging masipag. Ang kailangan mo lang dito ay meron kang talento at diskarte sa buhay. Kaya mga ka-Asenso, asahan muli kami sa susunod na palabas dito sa episode na Asenso Hanap Buhay.